Ang nobelang Luha ng Buhaya ay isang makabuluhang akda ng ating pambansang alagad ng sining na si Amado V. Hernandez. Ito ay nobelang tumatalakay sa isyung panlipunan na madalas maranasan ng mga tao sa Pilipinas. Tukuyin natin at kilalanin ang mga pangunahing tauhan sa nobela. Una, si Bandong. Siya ang pangunahing tauhan sa nobela. Isa siyang guro sa baryo ng Sampilong na naging pansamantalang prinsipal ng paaralan. Inilarawan siya bilang matalino, mabait, makatarungan at may malasakit sa mga mahihirap. Siya ang nagsilbing gabay at tagapayo ng mga magsasaka at squatter upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan laban sa pang-aapi ng mga mayayamang grande. Dahil sa kanyang katapangan at pagmamahal sa bayan, naging inspirasyon siya ng pagkakaisa sa baryo. Siya rin ang kasintahan ni Pina at sa bandang huli ay itinuring na karapat-dapat maging pinuno ng kanilang bayan. Ikalawa, si Pina. Siya ang anak ni Mang Pablo at kilala bilang pinakamagandang dalaga sa Sampilong. Siya ay mabait, mahinhin at mapagmahal. Bagaman simple lamang ang kanyang buhay, naging mahalagang bahagi siya ng kwento dahil siya ang nagsilbing inspirasyon ni Bandong. Ipinakita rin sa kanyang katauhan ang dangal at katatagan ng isang babae nang harapin niya ang masamang tangka ni Dislao. Sa huli, pinili niyang sagutin ang pag-ibig ni Bandong bilang gantimpala sa kabutihan at katapatan nito. Ikatlo, si Andres, isang dating maralitang taga-Maynila na nanirahan sa Sampilong kasama ang kanyang pamilya noong panahon ng digmaan. Siya ay masipag, matapang at handang makibaka para sa karapatan ng mga naaapi. Bilang lider ng mga squatter sa Bagong Nayon, pinangunahan niya ang paglilinis at pagpapaunlad ng kanilang komunidad. Kalaunan, natuklasan niyang siya pala ay apo sa tuhod ni Kabisang Resong at may karapatan sa lupang kinakamkam ng mga grande. Dahil dito, lalo siyang naging simbolo ng pakikibaka para sa hustisya. Ikaapat, si Doña Leona Grande. Siya ang pangunahing kontrabida sa nobela. Isa siyang mayamang Panginoong may lupa na mapagmataas, malupit at sakim. Siya ang nagmamay-ari ng malalawak na lupain sa Sampilong at madalas nang aapi sa mga magsasaka at mahihirap. Tutol siya sa pagbuo ng samahan ng mga manggagawa dahil natatakot siyang mawala ng kapangyarihan. Gumamit siya ng impluwensya, pananakot at panlilinlang upang mapanatili ang kanyang yaman at kapangyarihan. Sa huli, bumagsak ang kanyang kalagayan dahil sa sariling kasamaan at kasakiman. Ikalima, Don Severo Grande. Siya ang asawa ni Doña Leona at isa ring mayamang may lupa. Bagaman hindi siya gaanong kasing lupit ng kanyang asawa, nakisama pa rin siya sa mga maling gawain nito. Kinatawan niya ang uri ng taong sunod-sunuran at nakikinabang sa pang-aapi sa mga mahihirap. Sa bandang huli, nakaranas din siya ng paghihirap nang masira ang kanilang pangalan at kabuhayan. Ika-anim, si Dislao, katiwala at bodyguard ng pamilya Grande. Siya ay mayabang, marahas at mapagsamantala. Siya rin ang karibal ni Bandong sa pagmamahal kay Pina. Dahil sa kanyang katapatan sa mga grande, naging kasangkapan siya sa panggigipit sa mga magsasaka at sa pagsasampa ng kaso laban kay Bandong. Ipinakita rin niya ang kanyang masamang pag-uugali nang tangkain niyang halayin si Pina. Sa huli, napahiya siya at pinaalis sa baryo. Ikapito, si Mang Pablo. Siya ang ama ni Pina at pangulo ng PTA sa Sampilong. Siya ay masipag, responsable at maunawain. Bilang isang magsasaka, kinatawan niya ang mga ordinaryong mamamayan na nagsisikap mabuhay ng marangal sa kabila ng kahirapan. Isa rin siya sa sumusuporta sa mga layunin ni Bandong at Andres para sa kapakanan ng baryo.
Ikawalo, si Ba Enten, pinakamatandang tao sa Sampilong. Siya ay matalino at maraming alam tungkol sa kasaysayan ng kanilang baryo. Mahalaga ang kanyang papel sapagkat siya ang nagpahayag ng tunay na pagkakakilanlan ni Andres bilang apo sa tuhod ni Kabisang Resong. Dahil sa kanyang mga nalalaman, nabuksan ang katotohanan tungkol sa pandaraya ng mga grande sa pag-angkin ng lupa. Ikasyam, si Iska, ang mayordoma sa bahay ng mga grande. Bagaman una siyang nananahimik sa mga maling gawain ng kanyang amo, ipinakita niya kalaunan ang kanyang konsensya at katapangan. Siya ang nagbunyag ng katotohanan tungkol sa pagsunog sa kamalig ng mga grande matapos siyang magalit kay Cosme. Dahil sa kanyang pagsisiwalat, napatunayang walang kasalanan ang mga magsasaka at mga pinuno ng kooperatiba. Ating nakilala ang mga pangunahing tauhan sa akda na isinulat ni Amado V. Hernandez na pinamagatang Luha ng Buwaya. Ang nobelang Luha ng Buwaya ni Amado V. Hernandez ay umiikot sa buhay ng mga karaniwang mamamayan sa baryo ng Sampilong, lalo na ng mga magsasaka at maralitang mamamayan na nakararanas ng pang-aapi mula sa mayayamang Panginoong may lupa. Nagsimula ang kwento ng bumalik si Bandong, isang guro sa Sampilong, mula sa opisina ng superintende ng lalawigan matapos siyang italagang pansamantalang prinsipal habang nakabakasyon ang kanilang punong guro na si Max Strong Putin. Pagdating niya sa baryo, agad niyang dinalaw si Pina, ang pinakamagandang dalaga sa kanilang lugar at anak ni Mang Pablo, upang makibalita at maipahayag muli ang kanyang damdamin para rito. Nalaman din niya na kinabukasan ay magkakaroon ng pabatares o sama-samang paggapas ng palay sa bukirin ni Mang Pablo. Sa araw ng paggapas, masayang nagtutulungan ang mga magsasaka kahit bantay sarado sila ng mahigpit at mapang-aping si Doña Leona Grande, ang pinakamakapangyarihang may-ari ng lupa sa Sampilong. Kasabay nito, naghanda naman ng malaking handaan ang pamilya Grande para sa pagdating ng kanilang mga anak na sina June at Ninet, na kapwa nakapagtapos ng mataas na kurso. Dahil dito, maraming tao mula sa baryo ang napilitang tumulong at magsilbi sa kanilang bahay bilang mga utusan. Isa sa mga mahalagang tauhan sa kwento ay si Andres, isang dating maralitang taga Maynila na nanirahan sa Sampilong noong panahon ng pananakop ng mga Hapones. Doon siya nagtayo ng panibagong buhay kasama ang kanyang pamilya. Nakilala siya ng husto ni Bandong nang ipasok niya sa paaralan ang kanyang anak. Dahil nais ni Bandong na matulungan ang mga maralita, hinikayat niya si Andres at ang mga kapwa nito squatter na linisin at ayusin ang kanilang lugar upang makapagtayo sila ng mga industriyang pantahanan. Tinanggap ito ni Andres at nagtulungan ang mga tao upang mapaganda ang kanilang pamayanan na kalaunan ay tinawag nilang Bagong Nayon. Habang umuunlad ang Bagong Nayon, bumuo rin ng samahan ang mga magsasaka upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan laban sa pang-aabuso ng mga grande. Naging tagapayo nila si Bandong, ngunit dahil sa galit ni Doña Leona sa pagkakaisa ng mga magsasaka, tumanggi siyang pagbigyan ang kanilang mga kahilingan. Dahil dito, nagkaisa ang mga manggagawa at tumigil sila sa pagtatrabaho sa mga lupain ng pamilya Grande bilang anyo ng protesta. Samantala, nagsikap sina Andres at Bandong na mapalago ang kanilang kooperatiba sa tulong ng Social Welfare Administration at ng suporta ng kanilang mga kababayan. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Doña Leona dahil nais niyang mapasakamay ang lupang kinatitirikan ng Bagong Nayon.
Gumamit siya ng lumang dokumento upang maipakitang pag-aari ng mga grande ang lupa. Nakipagsabwatan pa siya sa alkalde at sa hepe ng pulisya upang mapadali ang pagpapaalis sa mga maralita. Hindi nagpatinag ang mga mamamayan. Nagsanib puwersa ang samahan ng mga magsasaka at ang kooperatiba ng mga squatter. Sa tulong ni Bandong, nakahanap sila ng abogado mula sa Maynila upang ipagtanggol ang kanilang karapatan. Kalaunan, natuklasan ni Andres mula kay Bainten, ang pinakamatandang tao sa baryo, na siya pala ay apo sa tuhod ni Kabisang Resong, dating mayamang may-ari ng lupa sa Sampilong. Lumabas na ang mga lupang hawak ng mga grande ay dating pag-aari ng kanyang ninuno at nakuha lamang ng pamilya Grande sa pamamagitan ng panlilinlang at huwad na kasunduan. Dahil sa paglaban ni Bandong sa mga mapang-abuso, ipinagharap siya ng kasong administratibo ni Dislao at Hepe Hugo sa utos ni Doña Leona. Si Dislao ay karibal din niya sa pag-ibig ni Pina. Sa kabila nito, lalo pang tumibay ang relasyon ni Bandong at Pina. Ngunit isang araw ay tinangka ni Dislao na halayin si Pina. Mabuti na lamang at dumating si Bandong upang iligtas siya. Dahil sa kahihiyang dulot nito, pinapaalis si Dislao patungong Maynila. Lumala pa ang tensyon ng lihim na ipaluwas ni Doña Leona sa Maynila ang kanyang mga palay upang ipagbili roon. Makalipas ang ilang araw, nasunog ang kanilang kamalig at agad na ibinintang ang insidente sa mga lider ng samahan ng magsasaka at kooperatiba. Gayunman, nabunyag ang katotohanan nang isiwalat ni Iska ang katulong ng mga grande na si Cosme ang tunay na nagsunog ng kamalig sa utos mismo ni Doña Leona. Dahil dito, nahuli si Cosme at inamin ang kanyang kasalanan. Sa bandang huli, naisampa ni Andres ang kaso upang mabawi ang lupang kinamkam ng pamilya Grande. Dahil sa sunod-sunod na kahihiyan at pagkakalantad ng kanilang mga kasamaan, napilitang lumikas patungong Maynila ang mag-asawang Grande. Doon sila dumanas ng matinding paghihirap sa kalusugan. Nagkaroon ng alta presyon at pagkaparalisa si Doña Leona, habang si Severo naman ay nagkaroon ng malubhang insomnia. Samantala, napatunayang walang kasalanan si Bandong sa kasong administratibo laban sa kanya. Dahil dito, tiniyak ng superintende na siya ang magiging bagong prinsipal ng paaralan sa Sampilong. Sa wakas, naging matagumpay rin ang kanyang pag-ibig kay Pina at ipinahiwatig pa na siya ay maaaring tumakbo bilang alkalde sa susunod na halalan dahil sa tiwala at suporta ng kanyang mga kababayan. Sa kabuuan, ipinapakita ng nobela ang matinding tunggalian sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Gayun din ang kapangyarihan ng pagkakaisa, katapangan at paglaban para sa katarungan. Ipinamalas din ito na ang kasakiman at pang-aabuso ay may kaparusahan, habang ang pagtutulungan at katapatan ay nagdudulot ng tagumpay at pag-asa para sa mas mabuting kinabukasan. Ating naunawaan ang mga pangyayari sa nobelang isinulat ni Amado V. Hernandez na pinamagatang Luha ng Buwaya. Dumako tayo sa pagsusuri. Narito ang ilang mahalagang tanong ukol sa akda. Unang tanong, ano ang pangunahing kaisipan ng akda? Ang pangunahing kaisipan ng Luha ng Buwaya ay ang pakikibaka ng mga mahihirap laban sa pang-aapi, kasakiman at pagmamalabis ng mga makapangyarihan sa lipunan. Ipinakita sa nobela kung paano pinagsasamantalahan ng mga mayayamang Panginoong may lupa ang mga magsasaka at maralitang mamamayan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at kayamanan. Sa pamamagitan ng mga tauhang tulad ni Bandong
Andres at ng mga magsasaka sa Sampilong, ipinamalas na ang pagkakaisa, katapangan at paninindigan ay mahalagang sandata upang makamit ang katarungan at pagbabago sa lipunan. Malinaw ding ipinakita ng akda na hindi dapat manatiling tahimik ang mga naaapi. Ang pagbuo ng samahan ng mga magsasaka at kooperatiba ng mga squatter ay simbolo ng sama-samang pagkilos ng ordinaryong mamamayan laban sa kawalan ng katarungan. Ipinahihiwatig ng nobela na kapag nagkaisa ang mga tao, kaya nilang labanan kahit ang pinakamakapangyarihang uri sa lipunan. Bukod dito, binibigyang diin din ng akda ang kahalagahan ng edukasyon at mabuting pamumuno. Si Bandong bilang guro ay nagsilbing liwanag at inspirasyon sa mga mamamayan. Sa kanyang karakter, ipinakita na ang edukadong tao ay may malaking tungkulin sa paggabay sa lipunan tungo sa kaunlaran at pagkakapantay-pantay. Ikalawang tanong, anong indikasyon ng akdang ito sa panahong mayroon ang Pilipinas noon at sa kasalukuyan? Ang nobela ay malinaw na refleksyon ng kalagayang panlipunan ng Pilipinas noong panahon pagkatapos ng digmaan. Noon, laganap ang sistemang pyudal kung saan kontrolado ng mga mayayamang Panginoong may lupa ang kabuhayan ng mga magsasaka. Maraming mahihirap ang walang sariling lupa at napipilitang magtrabaho sa ilalim ng mapang-abusong sistema. Makikita ito sa pagtrato ng pamilya grande sa mga magsasaka at squatter ng Sampilong. Ipinakikita rin ng akda ang korupsyon at palakasan sa pamahalaan dahil nagagamit ng mga mayayaman ang kanilang impluwensya sa hukuman, pulisya at lokal na pamahalaan upang manatili sa kapangyarihan. Hanggang sa kasalukuyan, makikita pa rin ang ilang suliraning inilalarawan sa nobela. Mayroon pa ring agwat sa pagitan ng mayayaman at mahirap, pang-aabuso sa mga manggagawa, korupsyon sa gobyerno at usapin tungkol sa lupa at karapatan ng mga magsasaka. Marami pa ring ordinaryong Pilipino ang kailangang lumaban upang marinig ang kanilang boses at makamit ang hustisya. Dahil dito, nananatiling mahalaga at makabuluhan ang mensahe ng akda kahit sa modernong panahon. Ipinapakita rin ng nobela na ang pagbabago sa lipunan ay hindi madaling makamit, ngunit posible kung may pagkakaisa at malasakit sa kapwa. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na itinuturing na makabuluhan ang akda sa kasalukuyang lipunan ng Pilipinas. Ikatlong tanong, anong mensahe at aral ang nais iparating ng may akda sa mga mambabasa sa pamamagitan ng nobelang Luha ng Buwaya? Ang pangunahing mensahe ng may akda ay dapat ipaglaban ng tao ang kanyang karapatan at dignidad laban sa anumang uri ng pang-aapi. Nais ipakita ni Amado V. Hernandez na ang kahirapan at kawalan ng kapangyarihan ay hindi hadlang upang makamit ang katarungan kung ang mga tao ay nagkakaisa at may matibay na paninindigan. Isa ring mahalagang aral ng nobela ay ang kasamaan at kasakiman ay may kaparusahan. Ang pamilya grande na gumamit ng kapangyarihan upang pagsamantalahan ang iba ay humantong sa pagbagsak at pagdurusa. Sa kabilang banda, sina Bandong, Andres at ang mga magsasaka ay nagtagumpay dahil sa kanilang katapatan, tiyaga at pagtutulungan. Itinuturo rin ng akda ang kahalagahan ng malasakit sa kapwa at pagiging mulat sa mga suliranin ng lipunan. Ang tunay na leader ay hindi gumagamit ng kapangyarihan para sa sariling kapakinabangan, kundi
paglilingkod para sa kabutihan ng nakararami. Sa katauhan ni Bandong, ipinakita ang huwara ng isang leader na makatao, makabayan at handang magsakripisyo para sa kapwa. Higit sa lahat, ipinapakita ng nobela na ang pagkakaisa ng mamamayan ay isang makapangyarihang puwersa na kayang magpabagsak sa sistemang mapang-api at magdala ng pag-asa para sa mas makatarungang lipunan. Ika-4 na tanong, ano-anong mga simbolismo ang ginamit sa akda? Unang bilang, luha ng buwaya. Ang pamagat mismo ng nobela ay isang mahalagang simbolismo. Ang luha ng buwaya ay tumutukoy sa huwad na awa o pakikiramay. Inilalarawan nito ang mga taong nagpapakita ng kabutihan, ngunit sa likod nito ay may kasamaan at pansariling interes. Sumasagisag ito sa pamilya grande at sa mga makapangyarihang tao na kunwaring nagmamalasakit sa mga mahihirap, ngunit sila rin mismo ang dahilan ng kanilang paghihirap. Ikalawang simbolismo, ang pamilya grande. Ang pamilya grande ay simbolo ng mga mapagsamantalang mayayaman at Panginoong may lupa sa lipunan. Kinakatawan nila ang uring naghahari sa ekonomiya at politika na gumagamit ng impluensya upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ipinapakita nila ang katiwalian, kasakiman at kawalan ng malasakit sa mga ordinaryong mamamayan. Ikatlong simbolismo, ang bagong nayon. Ang bagong nayon ay simbolo ng pag-asa, pagbabago at pagkakaisa ng mga mahihirap. Ang paglilinis at pagpapaunlad ng lugar ay sumisimbolo sa pagsisikap ng mamamayan na bumuo ng isang mas maayos at makatarungang komunidad. Ipinapakita nito na sa pamamagitan ng pagtutulungan ay maaaring umunlad ang buhay ng mga tao. Ika-4, ang kooperatiba at samahan ng mga magsasaka. Ang samahan ng mga magsasaka at kooperatiba ay simbolo ng lakas ng pagkakaisa. Ipinapakita nito na kapag nagtutulungan ang mga mamamayan, nagkakaroon sila ng kapangyarihang lumaban sa pang-aapi. Simbolo rin ito ng kolektibong pagkilos para sa pagbabago ng lipunan. Ika-5, si Bandong. Si Bandong ay simbolo ng edukadong mamamayan at mabuting leader. Kinakatawan niya ang mga taong gumagamit ng kaalaman at edukasyon upang tulungan ang mahihirap at itaguyod ang katarungan. Ipinapakita rin niya na ang guro ay hindi lamang tagapagturo sa paaralan, kundi gabay din sa paghubog ng lipunan. Ika-6 na simbolismo, ang nasunog na kamalig. Ang pagkasunog ng kamalig ay simbolo ng pagbagsak ng kasinungalingan at kasamaan. Bagaman ginamit ito upang idiin ang mga inosente, sa huli ay naging daan ito upang mabunyag ang katotohanan tungkol sa pamilya grande. Ipinapakita nito na hindi habang buhay maitatago ang katotohanan at darating din ang panahon ng pananagutan. At ang panghuling simbolismo mula sa akda ay ang lupa. Ang lupa sa nobela ay simbolo ng karapatan, kabuhayan at dignidad ng tao. Ang agawan sa lupa ay hindi lamang simpleng tunggalian tungkol sa ari-arian, kundi laban para sa pagkilala sa karapatan ng mahihirap na magkaroon ng disenteng buhay at kinabukasan.